Pagkatapos pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country and I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan, megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila, ipinakita ko doon, they were able to manage their differences and were able to develop and explore oil and gas in their areas. Alam po niyo, Vietnam, there were about 60 to 70 exploration in their areas, kasama ang China. Malaysia, about 30 to 40. Ang Pilipinas, 8 to 12 explorations. Because we were unable to manage our differences. But these 2 countries are smart enough to manage their own differences. Tingnan po ninyo yung mapa na pinakita ko. Isang mapang 2013 at isang mapa 2024, malayo na po tayo. Iniwan na po tayo ng milya-milya. Kumain na po tayo ng alikabok. Kasi ang ginagawa natin, patodyahan dito, patodyahan doon. Saan pupunta ito, Kapitan, sa palagay mo? Alam po nyo, ang sabi ng China, pwede naman nating pag-usapan ito. Did you know that I met the ambassador of China because I was invited? Alam po ba kung ano yung una niyang sinabi? Gustong-gusto kong makipag-usap sa lahat ng concerned agencies of your government. If you are be kind enough to tell them that I am open anytime. More specifically, the Secretary of the Department of Defense. Yun po yung una niyang sinabi sa akin. Because I believe, sabi niya, foreign relations is not a zero-sum game. Totoo naman yun eh. Walang dapat makakuha ng gain na nawalan yung isa. Pare-pareho tayong makinabang dapat. And sabi niya, an open discussion, a bilateral discussion is the first start. Bakit hindi po natin gawin yun? Yun lang naman ang pinakikiusap nila. Sabi ko, okay, you want to speak to the Secretary of National Defense? Yes, Your Honor. I'm really very willing. Medyo biniro ko pa nga siya, Chairman. Okay, maybe, why don't you text me? And I will show him your text message. Akala mo, papalabas pa lang ako sa kanilang embahada. Tinext niya na ako. Salamat, sabi niya, Senator Marcoleta, for visiting us. And at sa pag-offer mo na ikaw nang magsabi sa aking gustong mangyari na gusto kong makausap lahat ang concerned agencies of your country. More specifically, Secretary Gibo. Sinulat niya, more specifically, Secretary Gibo of the Department of National Defense. Sana man lang even over coffee. So alam po niyo yung, hindi ko po alam kung yung number po ni Secretary Gibo, yung pa rin. Para mas makasigurado ako, kinausap ko po dahil meron kaming meeting ng ating Secretary of Foreign Affairs. Pinakita ko po sa kanya yung text message. At sabi ko sa kanya, pwede bang ibigay ko sa iyo para ikaw nang mag-transmit o mag-pass kay Secretary Gibo? Okay naman po sa kanya, Mr. Chair. So binigay ko, pinas ko sa kanya yan, at siya na daw po ang magbibigay kay Secretary Gibo. Sa ganito pong initiative, Kapitan, ako po ba'y pro-China, Kapitan? Pro-China po ba ako, Kapitan? No, sir. Salamat po sa inyong sagot. Hindi po ako pro-China kahit kailan. Ako po ay pro-Pilipinas at sa interes ng Pilipinas.
Kung ang China po ay papayag na makipag-usap sa atin, lalong mabuti. Sinabi ko po sa kanya, Kapitan, bakit hindi natin pasimulan ang pag-uusap natin, Mr. Ambassador, sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan? Halimbawa, yung mga isda. Wala namang may-ari ng mga isda eh. Bakit sa kabila ng inyong sigalot sa Vietnam, nagbarilan kayo, nagpatayan kayo, but in the end, you were still able to arrange an agreement between your country and the Gulf of Tonkin in the year 2000. Meron kayong kontrata ngayon. So wala na kayong sigalot sa pangisdaan. Kahit may hostility kayo sa bansang India, nagawa nyo ring ayusin ang inyong hindi pagkakasundo, nagkaroon din kayo ng kontrata sa pangisdaan. Ganon din naman kako nangyari sa Japan. Mahigpit ang labanan ninyo dyan. Nag-iiringan kayo, mainit. Pero nagawa nyo ring ayusin. Sa ngalan ng mga isda. Why can't we do that here in the Philippines? Magandang tanong yan, sabi niya. Ang totoo niyan, initially napasimulan na natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang kaso lang, ngayon, ito nga, patutsadahan ng patutsadahan. Paano nga tayo mag-uusap? Halimbawa, Kapitan, ikaw nagpipinta ka ng isang bagay, isang obra maestra. Nagsisimula ka pa lang magpinta, binabato ka na ng putik ng kung sino-sino. Maumpisahan mo ba yung ginuguhit mong obra maestra, Kapitan? No, Your Honor. Kaya nga po kailangan po nating magkaisa. Ayusin po natin ang problema, hindi sa patutsadahan. May makikinabang dito politically. Yung nangangahas na akala mo hindi pwedeng gawin ng China yan. We are for the fishermen of this country. Akala mo napakagagaling. Hindi naman nila alam kung paano nila gagawin. Pupunta ka doon sa Baho de Masinloc para makipagbarilan ka sa China? Ganun ba yun? Hindi po ganun Let us begin to engage them. I told him, sabi ko, Ambassador, yun pong traditional fishing rights, hindi mabigat na usapin. In public international law, this is only a private right. It does not concern territory. Let's not talk about territory muna ngayon. Isda muna, para sa ganon, may mapag-umpisahan tayong isang mabuting bagay. Preparado sila That's a good start, sabi niya sa amin. Kaso lang, walang gustong makipag-usap Kaya ko po sinasabi ito Ulitin ko po, Kapitan. I was never pro-China. I am pro-Philippines. Kung anong makakabuti sa ating bansa. Palaging gano'n ang aking posisyon. Sana po, naintindihan niyo ako, Kapitan. Salamat po, Mr. Chair.